Magandang araw mga kaibigan, kamusta kayong lahat? Ang mga iba dyan mukhang nag-aalmusal pa lang, may nagkakape pa siguro o baka nagsisiga-siga ng uling ha? Teka, ano nga bang oras na? Kung naglalaba kayo o nagluluto, bitawan nyo na yan saglit at makinig na. Tuloy-tuloy na tayong sumama sa isang kwentong puno ng tawa, iyak at konting aral na may halong kalokohan. Pero bago tayo magsimula, itanong ko lang muna, taga saan ba kayo? Saan na ba umaabot ang ating kwento? Taga baryo, syudad, o baka naman sa kalapit na kanto lang? Aba, saan man kayo naroon, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong umaga. Ngayon, ang ating kwento ay pinamagatang Ang Dalawang Palayok ni Lola Linda. Aba, simple lang ang pamagat pero may malalim na kahulugan. Dito natin malalaman kung paano isang basag na palayok ang nagbigay ng kasiyahan at kaunting gulo sa buhay ng ating bida. May konting aksyon, drama, at syempre, nakakagulat na twist. Kaya't ihanda na ang sarili, huminga ng malalim at simulan na natin ang kwento. Sa isang payak na baryo, naninirahan si Lola Linda, isang masayahin, matalino, at may konting kalokohan na matanda. Araw-araw, makikita mo siyang naglalakad papunta sa bukal para kumuha ng tubig. Dala-dala niya ang kanyang dalawang palayok, isang buo at makintab na parang bago, at ang isa, abay may bitak, pero hindi mo siya maririnig na nagrereklamo. Hala, trabaho pa rin. Pero teka, mga kaibigan, hindi basta-basta ang kwentong ito. Sa araw-araw na paglakad ni Lola Linda, laging kalahati lang ng tubig ang natitira sa bitak na palayok. At ito, nagsisimula ng magtaka, magtanong at magreklamo. Ay naku, simulan na natin ang unang pagsubok ng basag na palayok. Lola Linda, aba, araw-araw na lang akong dala mo, pero kalahati lang ng tubig ang natitira sa akin. Ba't mo pa ako ginagamit? Laging nawawala yung kalahati ng dala ko. Parang wala naman akong silbi. Naku mga kaibigan, humugot ng malalim si Lola Linda. Siguro napapaisip rin siya sa tanong ng kanyang basag na palayok. Naku anak, huwag kang malungkot. Alam ko ang tungkol sa bitak mo, pero may dahilan kung bakit patuloy kitang ginagamit. Hindi man halata, pero mas mahalaga ka kaysa sa akala mo. Pasasaan ba at malalaman mo rin kung bakit? Dumaan ang mga araw, mga buwan, at eto na naman ang basag na palayok. Aba, hindi pa rin natatahimik. Araw-araw niyang iniisip ang kanyang kakulangan. Ang drama nito, akala mo'y teleserye. Lola Linda, hindi ko na kaya, kalahati lang talaga ng tubig ang nadadala ko. Paano na ang buhay natin kung laging may kakulangan? Hindi ba't ako'y pabigat lamang? Ay, naku, anak! Parang di ka marunong magtiwala. Bukas, habang naglalakad tayo, tingnan mo ng mabuti ang gilid ng daan. May ipapakita ako sa iyo. Hindi lahat ng nawawala ay nasasayang. Kinabukasan, habang naglalakad si Lola Linda at ang kanyang dalawang palayok, sinabi niya sa basag na palayok na tumingin sa kanyang gilid. At, aba, nakita ng palayok ang isang bagay na ikinagulat niya. Aba, Lola Linda, ang daming bulaklak dito sa gilid ng daan. Paano nangyari ito? Iyan ang mga bulaklak na tumubo dahil sa tubig na nalalaglag mula sa bitak mo, anak. Araw-araw nadidiligan ang mga ito dahil sayo. Hindi mo lang napapansin, pero ang mga bulaklak na ito ay nagpapasalamat sa tubig na dala mo. Ngayon ko lang nakita, hindi pala ako walang silbi. Hindi ka nga. Lahat tayo, anak, may mga bitak, mga imperpeksyon na akala natin pabigat, pero sila pala ang nagbibigay ng kagandahan sa paligid natin. Kaya wag mong isipin na ang pagiging buo ay sukatan ng halaga. At diyan nagtatapos ang kwento ni Lola Linda at ng kanyang dalawang palayok. Ang basag na palayok, bagamat may bitak, ay natutunan na ang kanyang pagkukulang ay nagdala ng kagandahan at kabutihan sa mundo sa paraang hindi niya inaasahan. Mga kaibigan, minsan hindi natin napapansin, pero ang mga bagay
na sa tingin natin ay kakulangan ay nagiging dahilan para maging mas makulay ang buhay ng iba. Kaya tandaan, ang mga bitak natin ang nagiging daan para sa tunay na kagandahan. Ngayong tapos na ang ating kwento, mga kaibigan, nais ko kayong tanungin, ano ang mga bitak sa buhay ninyo na dati kinaiinisan ninyo pero ngayon ay nakikita ninyo ang halaga? Paano ito nakakatulong sa ibang tao? Tandaan, hindi palaging sa pagiging perpekto na susukat ang ating kahalagahan. Minsan, nasa mga kakulangan natin ang tunay na kagandahan. Salamat sa inyong panunood at pakikinig ngayong umaga, mga kaibigan. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating kwento at nakapulot ng aral. Hanggang sa muli nating kwentuhan, naway ang araw nyo ay maging masaya at masagana. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam at nagsasabing hanggang sa susunod na kwento, kaibigan.